I entitled our short study today as we continue in the book of Genesis. Ilang chapters na lang ho, tapos ho tayo. Praise God. No? I entitled this short sermon, Unjust Condemnation Turned into Gracious Compassion. Umaasa po ako na nabasa nyo na ho ang Genesis chapter 44 hanggang chapter 45 sapagkat wala akong ibang paraan para paghiwalayin itong dalawang chapters na ito. Chapter 44 supports chapter 45 and chapter 45 supports chapter 44. For us, para ho ma-appreciate natin ang story ni Joseph at ng kanyang mga kapatid sa kanilang pagtatagpo, ay kailangan pong sabayin po natin ang pag-aaral, pagbabasa, pagbubulay ng chapters 44 and 45 of Genesis. Kaya inaasahan ko ho itong mga nakarang araw, o maaring kanina umaga, o maaring kagabi, ay binasa nyo na ho ang chapters 44 and 45. Sa aking pagbabasa ho at pag-i-interact sa chapter 44, hindi ko po maiwasang magtanong, ano bang ginagawa ni Jose sa kanyang mga kapatid? Sapagkat doon sa chapter 43 ay tinulungan niya, pero may balak pala siyang gawin pagdating ng chapter 44. At pababasa po natin yon sa verse 1 up to verse 5 of chapter 44 na inutusan niya ang kanyang mga katauhan na maglagay ng kanyang goblet, ng kanyang tinatawag nating the Prime Minister's Cup. At specific, doon po ilalagay sa sako ng kanyang totoong kapatid. Ibig ko sabihin totoong kapatid na pareho sila ng ama at ng ina at yung bunsong kapatid nila na si Benjamin. Intention hong pinalagay yon ni Jose. At makikita rin po natin na sinigurado niya na kailangan munang umalis yung kanyang mga kapatid at sa kalagitnaan ng publiko, haharangin sila ng mga sundalo o tauhan ni Jose upang saliksikin, hanapin yung nawawalang cup cup niya mismo na Prime Minister. So sa madaling salita, posible ho na sila ho ay napaya, sila po ay nailagay sa kahihiyan publicly. Kaya yung binabasa ko yung chapter 44, bakit ito ginagawa ni Jose? Nagbabalak ba siya? Natutokso ba siya na maghiganti sa kanyang mga kapatid? Ito ba'y isang paghihigante? Nagkaroon ba siya ng pagkakataon na kung paano at ano ang ginawa sa kanya, 20 taon nang nakararaan, ay gusto niyang maranasan din ng kanyang mga kapatid? Ayoko pong isipin na paghihigante, dahil kung babasahin po natin yung hanggang chapter 45, ito po ay hindi isang paghihigante. Maaring natutokso siyang maghigante. Sino po sa atin dito, pag ikaw ay nahamak, natutokso kang maghigante? Pakitaas po ang kamay. No? Nakakatakot po ang paghihigante. Dahil hindi nyo alam kung saan ito hahantong. Naranasan ko po niyan, lalo na ako po ay malayo pa sa Panginoon. No, ako po'y wala pa sa Panginoon. Miskin ngayon na tayo ay nasa Panginoon, paminsan-minsan sumasagi sa ating isipan, gantihan ko kaya ito. Kayong mga nagmamaneho, nagsasakyan, kayong mga nagmomotor at taga-tricycle, biglang may nag-take over sa inyo, ng lamang sa inyo, no? Kayong mga hinahamak na mga pamilya ninyo, kakilala ninyo, natutokso tayong maghigante. Bilang tao, si Jose, naisip ko na natukso siyang maghigante, pero ayokong bigyang interpretasyon na ang kanyang ginawa sa chapter 44 ay isang uri ng paghigante. But rather, I don't want to see this that Joseph was not tempted to get even with his brothers, but rather, he tested his brothers for any signs of repentance and growth.
Tagalogin ko po yan, no? Hindi po, ayokong basahin, bigyang interpretasyon na yung ginawa ni Jose sa chapter 44 ay isang pagigante, kundi isang paraan niya para masubok niya na kung itong mga kapatid ng ito na nasa harapan niya na hindi siya nakilala, ay nagbago na nga. Okay? Nais ko pong tignan, nais ko pong bigyang interpretasyon ang chapter 43 and 44 sa ganong kaparaanan. At higit sa lahat, nakita niya ang matinding pagbabago, lalo tigit kay Judah. Let's all say Judah. Now, sino po si Judah? Si Judah po ay isa sa kanyang mga kapatid, half-brother. Isa po sa mga anak ng kanilang ama na si Jacob. Tandaan niyo, si Judah ang may pakana, no? Na balakin nilang tapusin ang buhay ng kanilang kapatid na si Jose. At yung umalis si Ruben, maalala po natin sa chapter 37, si Judah rin ang nakapag-isip na, kaysa patayin natin at wala tayong pakinabang, ibenta na lang natin siya. Ang lahat ng mga mischievous ideas and actions 20 years ago, ito ay idea ni Judah. Hindi po ni Ruben, na panganay na anak, kundi si Judah. Actually, pinipigilan ni Ruben ang mga masamang balak ni Judah. Kaya nagdesisyon sila, yung mga panahon na wala si Ruben, nagdesisyon sila na ibenta ang kanilang kapatid na si Jose. Ang tawag po rito ay unjust condemnation. No? Hindi makatarungang paghatol. Karapat-dapat bang siya ay hatulan ng kanyang mga kapatid? 20 years ago, na wala naman ginawang masama si Jose sa kanila? No? Hindi Pero sasabihin ko sa inyo, nararanasan po natin yan. Tayo po ay nahatulan, no? Nang walang hustisya. At hindi tayo kailangan magreklamo dahil higit sa lahat, nangyari at naranasan po yan ng Panginoong Jesucristo. Siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo nang wala namang siyang krimeng ginawa. Ni wala siyang kasalanang ginawa. Katulad din po ni Jose, naranasan niya po ang isang unjust condemnation. No? Sa kamay ng kanyang mga kapatid, particularly kay Judah. Tingin kayo sa akin lahat to. Si Judah ang may pakana. Si Judah ang may idea ng lahat ng ito. 20 years ago na nangyari sa buhay ni Jose. Tingin kayo sa akin, no? Tingin ninyo, masaya siya. Tingin nyo yung napagkwartahan nila ang kanyang mga kapatid, ang kanyang kapatid. Tingin nyo masaya siya. Yung hinulog niya, yung binenta niya, yung pinalabas nila sa kanilang ama na patay na si Jose, nilapa ng isang mabangis na hayop. Tingin nyo makaraan gawin niya ang mga bagay na ito sa kanyang sariling kapatid. Tingin nyo masaya siya. Ang sagot po dyan ay maliwanag na hindi. Hindi naging masaya si Judah. Anong katibayan, Pastor? Anong internal evidence na meron tayo? Sa Genesis 37, nangyari yung pagbenta kay Jose. Pagdating po ng Genesis chapter 38, nabasa ho natin sa Biblia na pag-aralan po natin na si Judah ay nilisan ang bayan ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid. At doon po sa Genesis 38, siya ho ay pumunta sa isang lugar, 38 verse 1, at that time Judah left his brothers and went down to stay with a man of Adullam named Hira. Pag nakikita niya ang kanyang mga kapatid, naalala niya ang pagbenta nila sa kanilang kapatid na si Jose. Pag nakikita niya po yung kanyang ama, naalala niya yung pagsisinungaling nila sa kanilang ama na patay na si Jose, na napakalapit sa puso ng kanilang ama. Do you get the point? No? Tandaan niyo po ito. Sabi ni Pastor Jeff, a genuine Christian will never be happy and at peace with himself if he knew he hurt someone
who has done no harm against him. Tagalogin ko po yan. Ang totoong Kristiyano ay hindi mapapayapa at hindi magkakaroon ng kasiyahan sa kanyang sarili kung alam niyang siya'y may sinaktan na isang tao na wala namang ginawang masama sa kanya. Tama o mali? Dahil nasaktan mo yung taong yon, pakiramdam mo, panalo ka. Dahil nasiraan mo yung taong yon, pakiramdam mo, tagumpay ka. Pero sabihin ko sa iyo, kung totoong Kristiyano ka, hindi ka mapapayapa at hindi magkakaroon ng kasiyahan. Tama ho? Naranasan niyo na po yon? May nasaktan kayong tao? No? Na wala namang ginawang masama sa inyo? Napayapa ka ba? Masaya ka ba? Feeling panalo ka ba? O ramdam mo ang kalungkutan, ramdam mo ang walang kasiyahan at kapanatagan ng iyong kalooban? Sino na po sa atin dito kaya ang nakaranas sa po niyon? Pakitaas pong kamay. Di ba? Ako, naranasan ko na ho yan. Paano naman kung ikaw naman ang sinaktan? No, kung ikaw naman ang nakaranas ng unjust condemnation, anong gagawin mo? Maghihiganti ka ba? O ipagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay? So Judah was not at peace. He was not in full joy after he succeeded with his evil plan. Grabe yung leadership ni Judah. Sama. Siya ang nakaisip, siya ang nag-udyok, siya ang nag-impluensya. Ihulog natin to, patayin natin tong kapatid natin. At nagbago, tong kapatid natin, ibenta natin para pagkakitaan natin. At palabasin natin sa ating amang si Jacob, no, yung kanyang robe na binigay sa ating kapatid na si Joseph, ay punitin natin, ibabad natin sa dugo ng hayop, palabasin natin siya ay nilapa ng hayop. Lahat po yan, idea, masamang kaisipan ni Judah. Ano pong tinuturo sa atin dito? No? Ang tinuturo po sa atin dito, mga kapatid, maging ang ating Panginoon, naranasan po ito. Kaya po sa Biblia, sa Romans chapter 12, verse 19, ito po ang paalala sa atin. Don't try to get revenge for yourselves, my dear friends, but leave room for God's wrath. It is written, revenge belongs to me. I will pay it back, says the Lord. Okay? Hayaan mo ang Diyos ang siyang gumanti sa iyo. Sabihin niyo po sa inyong kapatid. Sige, kalabitin niyo, kapatid. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti sa iyo. Para sa iyo. Di ba? At kung talagang totoo naman tayo mga Kristiyano, no, hindi natin pinag-iisipan ng masama, ang kapwa-kapatiran po natin. Sino po rito may nakakainisang kang kapatid? Yung kapatid sa laman, no? Pakitaas po ang kamay. Minsan naiinis ka ako, magtataas po ako ng kamay. Minsan naiinis ako sa mga kapatid ko. Di ba? Minsan pakiramdam mo, inaabuso ka ng sarili mong kapatid. Kung wala kang kapatid, nag-iisa kang anak, minsan naiinis ka sa iyong sarili. Biro lang. Pero ang pinakapunto so rito, natutokso tayong mainis sa ating sariling kapatid. Tama, mali. Sino po rito may nakahidwaan ng sarili mong kapatid? Naranasan mo na magkaroon kayo ng hidwaan. Pakitaas po ang kamay. Diba? Pero pag balik-balik na rin nyo ang mundo, kapatid mo yun. Matagal man kayong hindi magkita, pag may namatay na kamag-anakan, magkikita ho kayo. Tama, mali. Pag tinignan mo siya, nainis ka, pero nangingibabaw na, kapatid ko to eh. Kuya ko to, ate ko to, bunso ko ito. Ganon din po sa kapatiran. Minsan tayo mga magkakapatiran, hindi tayo magkaintindihan. Nagkakaroon tayo ng conflict. Naranasan po yan ni Pablo at ni Barnabas. Sila po yung mga lingkod ng Panginoon. Nagkaroon po sila ng conflict, naghiwalay.
Pero hindi dapat manatili ho yun. Sapagkat sinabi rin po sa atin, inutos po sa atin ng Romans chapter 13, verse 10, love does no wrong to a neighbor. Hindi ka mag-iisip ng masama sa kapatiran, hindi ka gagawa ng ikasasama ng kapatiran, no? Kundi paiiralin mo ang pag-ibig sa kapatiran, hindi man kayo magkasundo sa anumang, sa isang sitwasyon. Paiiralin mo pa rin yun. Hindi lahat ng ginagawa ng mga kapatid ko ay agree ako. Minsan kailangan ko silang paalalahanan. Siguro ganun din sila sa akin. Hindi lahat ng mga ginagawa ko ay agree ang aking mga kapatid sa akin. At kailangan rin po akong paalalahanan. Pero pag balik-balik ta rin man ang mundo, dumaan man ho ang aking mga kapatid, ang aking kapatid sa isang trahedya, sa isang pagsubok, bilang kanyang kapatid, no? Sasamahan ko po yung kapatid kong yun. Bakit to? Kapatid ko yun eh. Naintindihan po natin? Kaya pagdating ng chapter 44, mapapansin po natin, si Judah, yung nahuli, nalaman na yung inuming baso ni Jose, na prime minister ng buong Ehipsyo, ay nakuha, no? Doon sa sako na bitbit ni Benjamin. At alam mo natin, ito po'y planted. Hello? Huwag mo natin kakalimutan yung totoong kwento, planted po yun. At ang may mastermind ay walang iba kundi si Jose mismo. Kapag habang nag-i-interact po ako, miski nasa Amerika ako, binabasa ko yung chapter 44, kaya sabi ko, Joseph, ano ginagawa mo sa iyong mga kapatid? Pero alam kong siya'y ginagabayan ng Diyos. Dahil gusto niyang makita ang pagbabago ng kanyang mga kapatid, particularly si Judah. Kaya nung sila boy pinabalik sa presensya po ni Jose na prime minister, ang sabi ng Biblia, silang lahat ay lumuhod sa kanya. At sino po ang nagsalita? Yung panganay na kapatid na si Ruben? Hindi. Yung bunsong kapatid na si Benjamin? Hindi. Sino po nagsalita? Si Judah. Alam po, nabasa din na, di ba? Si Judah ho. Ang nagmakaawa, ang nagsabi kay Parao, kay Jose na prime minister na hindi nila alam na kapatid pala nila yon, nagmakaawa siya. Hindi kami pwedeng umuwi nang wala ang aming bunsong kapatid. Dahil pag kami umuwi nang hindi namin kasama ang bunsong naming kapatid, ito'y ikamamatay ng aming ama na mahina na. Inaasahan niya na babalik kaming buo. Pero sabi niya, kung talagang siya'y dapat maiwan, ako ang ipalit mo para sa kanya. Grabe, no? Ako na lang. Huwag na yung bunsong kapatid. Dahil iniisip ko, mas mahalaga sa akin ang damdamin ng aking ama. Kasi kundi ito'y kamamatay niya. Nakuha niyo, ha? Yung pagbabago na ba kay Judah? Ang laki. Dati wala silang pagpapahalaga kung anong mararamdaman ng kanilang ama pag sinabi nila at nagsinungaling sila na patay na si Jose, nilapa ng ng mabangis na hayop, wala silang pakiramdam, wala silang pagpapahalaga. Ang mahalaga sa kanila, magawa nila kung anong gusto nilang gawin. Masabi nila kung anong gusto nilang sabihin. At maraming tao ang ganyan. Na magtuturo ng magmahalan tayo sa bawat isa, pero nananakit naman ng iba. Walang pakundangan sa kaisipan, walang pakundangan sa salita, walang pakundangan sa bawat hakbang at aksyon, hindi iniisip, no? Na masasaktan ng kapatiran o masasaktan man ang pamilya at ang mga kapatiran. Yan po ay halimbawa ng isang Judah, no, na hindi pa binago ng Diyos. Pero sa chapter 44, napakalaking pagbabago. Siya mismo handang isakripisyo kung parusahan ng Diyos, kung parusahan ni Jose bilang prime minister, ang kanyang kapatid na si Benjamin ng kamatayan, sinasabi ni Judah, ako na lang
Gawin niyo akong alipin, patayin niyo ako. Hayaan niyong makauwi ng payapa at buhay ang aking bunsong kapatid na si Benjamin upang sa gayon ay hindi masaktang malalim ang aming ama. Ano po nangyari sa usapang ito? Gusto niyo po yung Bible niyo sa Genesis chapter 45. Magbabasa po tayo ng talata. Ilang talata ho sa Genesis 45. Kung kayo po'y naroon na, kayo po'y magsabi na amen. Verse 1. Ano po nangyari? Yung nakita niya, nasaksiyan niya, pagbabago ni Judah at ang kanyang mga kapatid. It says, Then Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried, Make everyone go out from me. O, tingin nyo, yung verse 1 na yun, yung salita niya, Hebreyo o Ehipsyo? Ehipsyo. Hindi siya pwedeng mag-Hebreyo na lingwahe. Then malalaman, magugulat yung kanyang mga kapatid, ba't itong Prime Minister ng Egypt ay marunong ng ating sariling lingwahe? Pinalis siya ang lahat. So no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers. And he wept aloud. 20 taon. 20 taon bit-bit ang sakit. Bit-bit ang katraidurang ginawa sa kanya ng kanyang sariling mga kapatid. 20 taong inaasahang muling magkita-kita sila at makita niya muli ang kanyang ama bago pumanaw po ang kanilang ama. 20 taon. Meron ho ba sa atin dito na may matagal ka nang binibit-bit sa iyong puso na mapangahamak, pananakit, pangtatraidor, paninirang puri sa iyo, na mga taong minsan mong tinuring na kaibigang malapit, tinuring mong kapatid mo mismo, but at the end of the day, tinuring ka niyang kaaway sa buhay mo. Bit-bit mo ba yan? 20 taong ka na bang naghihintay ng pagmamahal ng isang ama? 20 taon ka na rin ba naghihintay at hinahanap mo ang kalinga ng isang ina? 20 taon ka na ba na bit-bit ang mga galit, poot sa isang taong kakilala mo na hinamak at sinaktan ka? 20 taon. Kaya sabi ho ng Biblia sa atin, he wept aloud. Hindi lang siya umiyak, humagulgol, sumigaw. Naglalaban ang kanyang laman, gagantihan ko ba? At naglalaban po ang kanyang spirito, o patatawarin ko ba sila? He wept aloud, the Bible says, so that the Egyptians heard it, and the household of Pharaoh heard it. Maybe it's their first time to hear such weeping, loud cry coming from their prime minister. Pagdating po ng verse 3, sundan niyo po ako, napaganda nito. And Joseph said to his brothers, itong ganda na nito, kapatid. No? Mula ho sa lingwahe ng Ehipsyo, tinawag niya ang kanyang mga kapatid, malamang nagsalita na ho siya ng Hebreyo. And Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still alive? Sana ho wala sa ating kalagitnaan na inaasahan mo yung tatay mo ay mamatay na. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa, naranasan ko rin ho yan. Sabi na, is my father still alive? Look at the reaction of Joseph's brothers. But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. Natulala, na-shock, na-surprise sila.
At the same time, natakot sila. Yung inaasahan nilang kapatid na binenta nila at sinabi nila sa kanilang ama na patay na, hindi nila inaasahang magkikita uli. Sabihin ko sa inyo, maliit ang mundo. Ang mga inaaway mo at ang mga umaaway sa iyo, magkikita kayo whether you like it or not. Okay? Tama ho? Pakisabi po sa inyong kapatid, sa inyong katabi, kapatid, magkikita tayo. Maliit ang mundo, nagkita ho sila uli. At natakot. Nakita po ito ni Joseph, sabi sa verse 4. So Joseph said to his brothers, "Come near to me, please." Sabi niya, huwag kayong matakot, lapit kayo sa akin. And they came near, and he said, "I am your brother Joseph." Pinaalala niya pa, whom you sold into Egypt. Hindi naman paalala para pa-convict, para lang ipaalala na ako talaga yon. Dahil alam ko kung anong ginawa niyo sa akin. And now, verse 5, do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. Ibig sabihin po dyan ni Joseph yung, huwag nyo sisinan yung sarili. Ba't pa natin ito binenta-benta pa? Diba? Ba't pa natin ito inapi-api? Ba't pa natin ito kinawawa? Ang ganda na sagot na rito, no? Sabi niya, and now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. Take note. For God has sent me before you to preserve my life. I'll be explaining this later on. Verse 6. For the famine has been in the land these 2 years, and there are yet 5 years in which there will be neither plowing nor harvest. Verse 7. And God sent me. God again. Ang Diyos lagi. God sent me before you to preserve for you a remnant on earth and to keep alive for you many survivors. So it was not you who sent me here, but God. Grabe, no? 6, verse 6, verse 7, verse 8. It's God, it's God, it's God. It's not you, it's God. It's not you, it's God. He has made me a father to Pharaoh and Lord of all his house and ruler over all the land of Egypt. Verse 9, Hurry, go up to my father and says to him, Thus says your son Joseph, God has made me Lord of all Egypt. Madali ba sabihin nyo sa anak, sa kapatid, sa magulang nila? Madaling sabihin? Hindi, kasi pinalabas nila, patay na si Joseph eh. Ngayon sasabihin nila, buhay? Okay? Come down to me, do not tarry, huwag na kayo magtagal. Umuwi na kayo para makabalik agad kayo. You shall dwell in the land of Goshen, and you shall be near me. Gusto kong tumira kayo malapit sa akin. No? Pag may nanghamak sa yung tao, gusto mo bang ilapit sa'yo, ilayo sa'yo? Ilayo, pero siya, lapit ka sa akin. You and your children and your children's children and your flocks, your herds, and all that you have. Verse 11, There I will provide for you. For there are yet 5 years of famine to come, so that you and your household and all that you have do not come to poverty. And now your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin see, that it is my mouth that speaks to you. You must remember, my mouth speaks to you. Naalala niyo sinabi ni Pharaoh? Kung anong sabihin mo, yun ang gagawin ng buong Ehipto. Ganon binigay ni Parao ang kapangyarihan kay Jose. Ano man ang sabihin mo, yon ang gagawin ng buong Ehipto. Sabi niya, You must tell my father, verse 13, all my honor in Egypt and all that you have seen. Hurry and bring my father down here. Then he fell upon his brother Benjamin's neck and wept. And Benjamin wept upon his neck. And he kissed all his brothers and wept upon them. After that, his brothers talked with him. Now, for us to better appreciate this, ang normal Hebrew greeting po, magkikiss po, yung face-to-face. Ang tawag po doon ay beso-beso. Yan po yung normal greeting nila. Pero sabi rito, they wept, tapos in their neck. Para ma-appreciate lang ho natin yung kanilang culture. Pag ganun ho ang yakap
maparamdam ang leeg sa leeg at hindi lang pisngi sa pisngi, sinasabi niya, ang buhay ko ay para sa buhay mo. Ang buhay mo ay para sa buhay ko. Bakit to? Kasi pag tinabaso ang leeg, patay ka. Do you get the point? Ganun o kalapit yung magkapatid. Yung binabasa ko ito, napapaluha ako. Sana lahat ng mga kapatid natin. Ganito. Ganito ang pagtuturing natin sa ating mga sariling kapatid din. Malapitan, walang kompetisyon. Malapitan, walang lamangan. Totohanan lang ho. Bakit to? Wala tayong, sa pamilya po natin, wala ho tayong kalayaan na pumili ng kapatid. Sino po rito, minsan nabibwisit ka sa kapatid mo? Pakita sa amin. Sino rito madalas ka nabibwisit sa kapatid mo? Pero kapatid mo yan eh. Kapatid natin ho yun. At di nagtatapos doon, verse 15, and Joseph kissed all his brothers and wept upon them. After that, his brothers talked with him. See? Inisip ko, ano kaya itsura ng mata ni Jose? Ba't hindi naman natanong, naisip yung pastor? Kasi sa mga pelikula nakikita natin, may mga eyeliner at makeup eh. Ng mga ilang kilong pilik mata siguro. Di ba yung gano'n ang itsura ho ng mga prime minister? Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga, mayakap niya, mag-iyakan, magkabalikan sila ng kanyang mga kapatid. Verse 16, ganda ho nito. When the reports was heard in Pharaoh's house, Joseph's brothers have come. It pleased Pharaoh and his servants. And the Pharaoh said to Joseph, say to your brothers, do this, load your beast and go back to the land of Canaan and take your father and your household and come to me and excuse me, and I will give you the best of the land of Egypt and you shall eat the fat of the land. Kay Joseph, tumigil kayo, manirahan kayo, pati mga pamangkin ko, pati mga apo ko. Sa inyo, itira nyo malapit sa akin. Pero sabi ng boss niya, na si Parao, naalaman niya ito, hindi. Lahat ng Ehipto, para sa iyo, at sa iyong ama, at sa iyong mga kapatid. Ganda ho nito. So ano matututunan po natin sa ating pag-aaral ngayon? Tatlong bagay ho. Una, the sovereign grace of God changes our depravity. Ang kamangha-manghang kapamahalaan ng biyaya ng Diyos ay kayang baguhin ang ating kasamaan. Ulitin ko po yan. Na ang makapangyarihang biyaya ho ng Diyos ay kayang baguhin ang ating kasamaan. Ang ating pagiging makasalanan. Na gumalaw ang Diyos kay Jose. Kaya mapapansin niyo ho, malamang bagamat natutukso siyang gumante, pinili niya ho ang kahabagan ang kanyang mga kapatid. Do you get the point? Tingin niyo, kumikilos din ba ang Diyos sa mga kapatid ni Jose? The answer is, yes. And evidentially, kitang-kita ho sa buhay ni Judah, na dating makasarili, ngayon ay handa nang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanilang ama. Ang doktrina pong ito ay tinatawag na the doctrine of regeneration in the light of God's election. Na dahil pinili ka ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, ginalawan tayo ng Diyos, at binago tayo ng Diyos. So, natin mababasa yung pastor. Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Sabi ni Pablo, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Take note, hindi sinabing with some, with every. Do you get the point? Nakikita niyo sa kwento natin?
Dahil kay Jose, ang pagpapala ng Ehipto ay para kay Jose at sa kanyang buong angkan at pamilya. Dahil kay Kristo, ang pagpapala ng Diyos at kalangitan ay pinagkaloob ng Ama, ng Diyos Ama sa atin. For He chose us in Him even before the creation of the world. Bago pa magkaroon ng Adan at Eva, bago pa magkaroon ng mga bituin sa kalangitan, bago pa magkaroon ng araw, tingin sa akin, pinili ka na ng Diyos na maging sa Kanya. Kaya yung kaligtasan, yung na born again ka, hindi aksidente. Hindi ka binorn again ni Pastor Jeff, hindi ka binorn again ng sino man sa atin, ng mga kamag-anak o kaibigan mo na nag-imbita sa iyo sa church na ito. Walang iba na nag-born again sa iyo, kundi ang Diyos at ang Diyos lamang. That is His divine election. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love. Hindi mo ito kayang intindihin. Hindi ko ito kayang intindihin. Sino ba ako para mahalin ng Diyos? Isang taong masama, isang taong puspos ng galit sa kanyang ama. Isang taong nananakit ng iba. Sino ba ako para piliin ng Diyos bago pa nalalangin ng buong sanlilika? Sino ba ako para mahalin ng Diyos sa likod ng aking kasamaan at aking kasalanan? It says, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. Alam niyo na yung grace, di ba? Hindi ka karapat-dapat bigyan. Pero pinagkalooban tayo ng Diyos. Ang karapat-dapat sa atin, parusahan ng Diyos. Pero imbis sa parusahan tayo ng banal na Diyos dahil tayo makasalanan, pinili niya po tayong kahabagan. Chapter 2, verse 3-5 ng Ephesians din. All of us live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath, punishment from God. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace that you have been saved. See? The sovereign grace of God changes our depravity. Ito pong taong ito na nasa harapan ninyo ay binago at nagbabago dahil lamang sa makapangyarihang biyaya ho ng Diyos. At ganoon din ho, ang bawat isa sa inyo na nagsuko ng iyong buhay sa Kanya, na namatay sa krus ng Kalbaryo, sa kalooban ng Ama, para ikaw ay tubusin niya sa iyong mga kasalanan. Kaya mga minamalong kapatid sa Panginoon, na pagsisihan na, tigilan na, talikuran na ang mga kasalanang ginagawa mo. Sapagkat sa mga kasalanan yan, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni Pastor Jeff, a real encounter with God will change one's depravity into a genuine spirituality. Lahat to sa Bible. Lahat na nagkaroon ng encounter sa Diyos, nagbago. Hindi pwede mong sabihin na nagka-encounter kayo ng Diyos at walang pagbabagong naganap sa iyo. Dahil hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Isang halimbawa po rito ay si Saul. Pumapatay, nagkukulong, nagpapahirap ng mga Kristiyano, galit siya sa mga Kristiyano at kay Kristo. But on the road to Damascus, sabi ng Biblia, galit na galit siya, sabik na siyang muling makahuli, pumatay, pahirapan, ang mga sumusunod kay Kristo. Ano pong ginawa ho ng Diyos? No? Kinatagpo siya ng Diyos sa isang liwanag, bumagsak po siya mula sa kanyang kabayo na bulag. At sabi niya, sino ka? Panginoon, sabi niya. Ang sagot ng Panginoon, ako ito si Jesus.
na iyong inuusig. Okay? Ako ito na iyong inuusig. Ganda na sinabi ni John MacArthur. Sabi niya, if you ever question the sovereignty of God in salvation, kung may tanong daw kayo sa pagpili ng Diyos pagdating sa ating kaligtasan, the question should disappear in the story of Saul. Yung mga tanong na yan, bakit siya pinili? Bakit ako hindi pinili? Ako ba talagang pumili sa Diyos? Ang Diyos ba pumili sa akin? Yung mga tanong na yan, dapat tahong mabura, matanggal sa buhay po ng kwento ni Saul. Here is a classic illustration that God is the initiator of salvation, that God is the seeker, and no man seeks after God. Eh si Pablo habang nakasakay doon, kasama ng kanyang mga sundalo, ang nasa isip niya, ang hinahanap niya, mga Kristiyano, ikukulong ko, papatayin ko, pahirapan ko. Yun ang nasa isip niya. Wala sa isip niya na hanapin ng Diyos. Pero nasa isip ng Diyos at nasa programa ng Diyos, nahanapin po si Pablo. Nahanap na po si Pablo, no? Sinimulan niya ang kaligtasan na kay Pablo na nagpapatunay sa atin, maging tayo, hindi tayo po ang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang lumapit sa atin. Hindi po tayo ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang nakatagpo sa atin. Pangalawa, the sovereign grace of God not only changes our depravity but also changes us relationally. Yan po nagagawa ho ng makapangyarihang biyaya ng Diyos. Kitang-kita ho yan eh. Hindi lamang kay Jose at sa kanyang mga kapatid, tingin sa akin, no? Kitang-kita po ang katotohanan ito, maging sa buhay po ng kanyang ama at sa buhay po ng kanyang uncle. Sino po yung uncle nila? Nakambal ng kanilang ama? Si Esau. Naalala nyo? Na pagkatapos galawan ng Diyos si Jacob at galawan ng Diyos si Esau, nagdesisyon po si Jacob na magpakumbaba, itong hinamak niya, itong pinagsinungalingan niya, itong nilamangan niyang kuya niya o kapatid niya na si Esau. Pinuntahan niya ho. Ano po nangyari? Nagkasalubong sila. Si Esau, bit-bit ang mga sundalo na minana niya sa kanilang ama. Ang buong akala ho ni Jose, papatayin siya, ni Jacob ay papatayin siya. Kaya sabi ho ng Biblia, kung naalala niyo po yung pag-aaral, habang papalapit po si Jacob sa kanyang kambal na kapatid na si Esau, lumuluhod siya. Lalakad uli, lumuluhod. Ano pong pinapakita? Mahabag ka, patawarin mo ko, huwag mong patayin ako at ang aking pamilya. At nabasa po natin sa Biblia, si Esau, anong ginawa? Tumakbo, papalapit sa kanya, hindi para patayin siya. Ang liwanag po ng sinabi ng Biblia, niyakap niya yung kanyang kapatid na nanlamang sa kanya, nanloko sa kanya, nagnakaw ng kanyang birthright, niyakap niya at nag-iyakan sila. At pagkatapos sabi niya, ito na pala ang iyong mga asawa, ito na pala ang aking mga apo, ang iyong mga anak, ang aking mga pamangkin. Do you get the point? Niyakag pa nga ni Esau, halika, sumama ka na sa akin. Nung tumanggi si Jacob na sumama kay Esau, sabi pa ni Esau, sige, mag-iiwan ako ng mga tauhan ko para bantayan ka at ang buhay ng aking pamilya, ng iyong pamilya. Di ba? Naalala niyo ba nung nagkita sila, sabi na, halika nga rito. Mag-usap tayo. Ano ba talaga nangyari sa atin? Ba't mo ginawa sa akin yun? Nag-explain ka sa akin. May nabasa ba kayong ganun? Wala. Kasi ang mahalaga kay Esau, nagkita sila uli, nag-usap sila, nagkaayos na. Nag-grow na sila pareho. Tingin sa akin, no? May mga pag-aayos na dapat pag-usapan ang nakaraan. May mga pag-aayos, lalo kung petty lang
ang dahilan. Ibig sabihin, hindi naman malalim ang dahilan, nag-aaway-away tayo. May mga ganong pagkakataon na hindi na dapat pinag-uusapan. Okay? Supisyente na kay Esau na bumalik si Jacob, bit-bit ng kanyang pamilya. Sapat na yon kay Esau para sila ay magkasundo muli bilang magkapatid. Do you get the point? Ulitin ko. May mga panahon, miski sa mag-asawa, miski sa magulang at anak, miski magkakapatiran, may mga panahon na dapat kayong umupo, mag-usap. Kung talagang seryoso ang mga pinagmulan ng hindi ninyo pinagkasunduan. Pero kung ang mga dahilan naman ay napaka-petty, napaka-babaw, sapat na ho yun na mag-sorry ka, magpatawad ka rin, at magkaayos kayo. Sapat na ho yan. Katulad po na nangyari kay Jacob at kay Esau. Pag yung mga anak ko ay minsan nakakalimot na sumunod sa mga inuutos ko sa kanila, lalapit sa akin mga anak ko. Dad, sorry hindi ko nagawa. Kailangan ba bang sabihin na, halika anak, upo ka dyan. Bakit hindi mo nagawa? Ano kayang dahilan? Anak, sabihin mo, sulat natin. Tapos magpirmahan tayo. Man! You call that intimate relationship? It is not a relationship at all. Parang corporate, agreement? Are you getting the point? We're too formal sometimes. Where in fact the Bible says, forbear one another out of your love for Christ. Ano pong forbear? Tagalog, palampasin mo na. Ang problema kasi, may mga tao, they major on the minors. Ang tawag ko dyan, mga taong pa-victim effect. Alam mo yun na sila may mali, pero paparamdam sa'yo, sila yung biktima. These are the kind of people na pa-victim. No? Pagsabi nga sa iyong katabi, kapatid, tanong nyo, kapatid, pa-victim effect ka ba? Halimbawa ganito, halimbawa lang si Mrs. binigyan ni Mr. ng credit card. Sabik, gumamit ng credit card. Kaya ginawa ni Mrs. habang nasa abroad si Mr., housewife ng housewife. Swipe ng swipe, swipe ng swipe. Oh, sale doon. Swipe. Oy, sale naman doon. Swipe. Bili ng bili. Dahil wala ka nakikitang nilalabas na cash, credit card lang, pagdating ni Mr., ang taas ang bill ng credit card. Alam ni Mrs. yun, nakasalanan niya. May mga binili siyang hindi naman talaga mahalaga. Nawiwili lang bumili. Alam niyo ba yon? May mga tao, naranasan ko rin po ito dati, nabibili ka lang dahil nawiwili kang bumili. Pero hindi naman mo talaga kailangan. Tama, mali. Di ba? Ka-house, swipe ng swipe, swipe ng swipe. Alam niyang may kasalanan siya kay Mr. Dahil ang magbabayad niyon, walang iba, kundi ang Mr. niya. Kapag tinawag siya ng asawa niya, honey, upo tayo rito. Ako nagpapasalamat sa Diyos. Ang misis ko, hindi mahilig sa alahas, hindi mahilig sa mamahaling damit, hindi mahilig sa mamahaling bag. Ang hilig lang po ng misis ko, mahalin ako. At totoo naman, di ba? Naregaluhan ko ng relos. Minsan niya lang yata sinuot eh. Okay? So, basically, sabi ng asawa, honey, usap tayo rito. Alam na ng misis yun, yung kasalanan niya. Anong gagawin ng misis madalas? Iiyak. Wala pang sinasabi si mister. Hindi ka sinasadya. Hindi ko kasi maramdam na namimiss kasi kita. Wala ka sa piling ko kaya dinaan ko sa pag-shopping. Di ba? Inunahan si mister. Ang tawag doon pa victim effect. Ikaw may kasalanan, pero gusto mong ituro sa mister mo dahil wala ka. Naghahanap ako ng outlet. Ang outlet ko, shopping.
Are you getting the point? Hindi o dapat ganun. No? Kung kayang palampasin mo na lang. Biniro ka ng kasama mo sa trabaho, biniro ka lang naman para maging masaya kayo dahil pagod na kayo sa trabaho ninyo. Biniro ka lang, napikong ka, pinukpok mo ng martilyo ang ulo kagad. Diba? Para yung mga nagiinuman, mga sundalo at saka kafgo, nabalitaan nyo ba hinto man nakarang araw? Pare-pareho sila nagbabantay dun sa kapayapaan sa lugar na yon. Nag-inuman sila, nagkapikunan, nagbarilan sa kanila. Tumba yung 3 kafgo, tumba rin yung isang pulis. Sorry, pulis pala. Nabalitaan nyo yan? Nabasa nyo? Kasi pag lasing ka, feeling mo ikaw ang biktima. Okay? Hindi ko dapat ganun. Kung kaya mong palinpansin, dahil maliit na bagay lang naman, palampasin mo na lang. But the kind of people that I'm saying is, these are the kind of people who major on the minors. Okay? Tayo, let the major be a major and let the minor be a minor. Tignan mo mabuti. Ito ba yung malaking problema talaga? O hindi? May mga tao, yung maliit na problema, pinalalaki. Ang hanap lang, gulo. Tama? Kaya sabi niyo sa inyong katabi, kapatid, hanap mo ba'y gulo? Kasi totoo lang ho, itong mga taong ito na naghahanap lang ng gulo, naghahanap sila ng gulo kasi magulo ang kanilang puso sa harapan ng Diyos. Diba? The Bible says, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Ba, dumating si Mister, ang init ang ulo. Anong gagawin mo, Mister? Sasabayan mo. Timpla mo ng kape. Magkape ka muna. No? Lagyan mo na maraming asin. O, di pag naisukan niya, di nagtawanan na kayo. Diba? Biro lang, huwag nang gagawin mo yun. Ephesians chapter 4. Napakaliwanag ko. Anong ginawa ho ni Judah? Nagpakumbaba siya. Anong ginawa ni Joseph? Nagpatawad siya. Yun lang naman eh. Tapos sa kwento, nagpakumbaba si Judah, nagpatawad po si Joseph. Naayos po ang relasyon. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Get rid, alisin niyo yan, of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Let's all say evil behavior. Gising pa ba kayo? Sabi mo ng Biblia, tanggalin mo ang lahat ng bitterness. Ano po yung bitterness? Mga naiipong sama ng loob at galit. Ano yung rage? Yung dahil sa galit mo, gusto mong gumawa ng kasamaan sa taong yon. Ano yung anger? Ay expression ho. Ine-express mo na yung sama ng loob. Ano po yung harsh words? Sapat pag galit ka sa tao, wala kang mabuting sasabihin sa taong yon. Tama? At dahil wala kang mabuting sasabihin sa taong yon, siya ay yung sisiraan, slander. Wala namang taong matinong sabihin, alam mo, galit na galit ako sa taong yun. Mabait yun. Pero galit na galit ako sa kanya. No, yung taong yun, ako, matulungin. Pero galit na galit ako sa kanya. Wala, di ba? Pag galit ka sa tao, ang nakikita mo, yung negatibo niya. At hindi yung positibo niya. Pag galit ka sa tao, ang nakikita mo, yung mga hindi na ginagawa para sa'yo. Ang nakikita mo, yung ginagawa niya sa'yo na hindi ka sumasang-ayon. Wala po ito sa outline ko. Naalala ko lang ngayon. May nabasa akong isang quote. Ito. Sabi ko na isang quote, should you ever find yourself the victim of other people's bitterness, jealousy, lies, and insecurities, don't be mad. Remember, things could be worse. You could be them. I like that. Tagalogin ko, no? Kung nakikita mo ang sarili mo, ay na ikaw ay biktima ng mga taong may sama ng loob sa iyo, may inggit sa iyo, mga taong nagsinungaling para siraan ka,
dahil sila ay maraming mga insecurities, sabi niya, huwag kang magalit. Tandaan mo, maaring mas masahol pa ang mangyari sa'yo. Ano daw yon? Maaring maging katulad kanila. So ano sinasabi ng quote po na ito? Kung sila'y salita ng salita na masama sa'yo, tumahimik ka lang, suklian mo ng panalangin at suklian mo pa rin ng kagandahang loob. Do you get the point? Utos po ng Biblia sa atin yan. Naalala ko po na matapos sa tayo, naalala ko noon, lumaki po ako sa isang dysfunctional family. Wala akong saya sa pamilya ho namin. As in, wala talaga. Wala akong maalala na masayang sama-sama kaming pamilya. No? Dahil kami po ay lahat ay hiwalay sa Diyos. Walang relasyon sa Diyos. Wala akong maalala noon nung di pa ako Kristiyano na masayang Pasko o masayang bagong taon. Wala ho wala. May isang tahanan kami, pero may kanya-kanyang buhay kami, ganun. Kaya ang nagahari po sa akin galit sa ama, galit ko sa ama ko, galitin ako sa nanay ko, galit ako sa mga kapatid ko. Kaya nga, lumaki ho kami na hanggang ngayon, di naman ibig sabihin hanggang ngayon, galit pa rin kami sa bawat isa, nasanay lang kami na hindi magtawagan ng kuya at ate. Wala hong ganun sa amin, ate Dang, o Kuya Joe, o yung bunso namin kapatid. Yung bunso namin kapatid, tumatawag ng kuya at ate sa amin. Dahil 10 taon ng gap ho namin ni Malen, ng aking bunsong kapatid. At lumaki si Malen, nakakilala na kami sa Panginoon. Na gusto ko lang po sabihin ito. Gaano man kagulo o dysfunctional ang family mo, si Kristo lang ho ang kasagutan. Sapagkat yung naghari po si Kristo sa amin, puso, naghari po ang pag-ibig, kapatawaran, malawak na pangunawa sa isa't isa. Yung kapatid ko ho, alam to ng misis ko, alam to ng mga anak ko, yung ibang staff namin, nakita na ho ako, pag nag-usap kami ng kuya ko, noon ho, yung kuya ko, older brother ko, si Pastor Joseph, ay, nako ho, pag kami nag-away ho niyan, para kami hindi totoong magkapatid. Talagang hindi yung away na salita. Duguan talaga. Okay? Hindi kami magkasundo ng kapatid ko. Isang kwarto kami, pwede kami magkasundo. No? Pero simulang nagkakilala kami sa Panginoon. Ay, grabe. Hindi lang kami magkapatid sa laman, magkapatid kami sa Panginoon. Tanungin niyo po, misis ko, tanungin niyo mga anak ko, pag kami nagkwentuhan, video conversation lang, video call lang. Pag nag-usap kayo magkapatid do, talagang iingay po ang bahay namin. Sa tawanan, kulitan, kwentuhan, lalo pag nagkita kami, ay ang ingay ho namin, magkapatid. Tawanan, kwentuhan lang, to the max. Bakit to? Because the sovereign grace of God changes us relationally. Epekto ho ng totoong kaligtasan, totoong ebanghelyo ni Kristo, ang pag-aayos ng mga relasyon sa mga taong nasa paligid po natin. Someone said, the more we accept our identity in Christ, the more those in our lives who don't have a relationship with Jesus will see the difference between grace and hypocrisy. Kasi sabi po ng taong sumulat nito, pag the more daw tayong lumalago sa ating relasyon kay Kristo, the more nakikita ng mga tao sa paligid natin kung tayo po ba raw ay totoong Kristiyano o tayo po ay mga hipokrito. Again, Marvin J. Ashton, sabi niya, when we truly become converted to Jesus Christ, our attention turns to the welfare of our fellow men. And the way we treat others becomes increasingly filled with patience, kindness, a gentle acceptance, and a desire to play a positive role in their lives. Ganun yan eh. Pinagbukas ka ng pinto ng usher, hindi parang wala kang nakita. Sa church man o sa SM, pinagbukas ka, ginirit ka ng mga security guard. You say, thank you po, salamat kapatid, kamusta? No? Sa loob ho dapat ng church, nararanasan at nakikita ho natin ang tunay na pamilya.
tunay na magkakapatiran. Lumalakad sa kababaang loob. Walang nagmamataasan, walang nagmamagalingan, walang nagpupulis. Yung para bang inaabangan mo na magkamali, pinapansin mo lagi ang pagkakamali o pagkukulang ng bawat isa. Hindi mo dapat ganun. No? Tinitignan mo ang ibang kapatiran katulad ng pagtingin ng Diyos sa iyo. Okay? Last but not the least, ano po nagagawa ng sovereign grace ng Panginoon? The sovereign grace of God enriches our spirituality. Napapansin niyo, no? Doon po sa verse 3 to 7. And Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still alive? But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. So Joseph said to his brothers, Hey, come near to me, please. Lapit kayo sa akin. Nagkayakapan sila. Ako yung kapatid ninyo. Tapos sabi niya, paulit-ulit to. Hindi kayo ang nagdala sa akin sa Ehipto. Ang Diyos. Hindi kayo ang gumawa nito sa akin. Ang Diyos. Yung masamang balaki nyo sa akin, binaligtad ng Diyos, ginawa niyang kabutihan para sa akin at hindi lamang para sa akin, para din sa inyo. Dahil alam ng Diyos na darating ang panahon na ito ng taggutom, sa pamamagitan ng pagpwesto ng Diyos sa akin dito sa Ehipto, mabubuhay kayo at mapapanatili natin ang ating lahi. Do you get the point? Listen carefully. Think sa akin. No? Pag may mga taong nangahamak sa'yo, pinag-iisipan ka ng di maganda, nagbabalak ng masama sa'yo, ito lang sabihin nyo. Think sa akin. No? Sabihin nyo lang, bring it on. Na? Bring it on! For my God will change that situation and He will change the situation. He will turn around the situation. Kaya sabi ni Joseph, masama ang balak niyo sa akin, pero mabuti ang plano ng Diyos sa akin. Ulitin ko, pag ang Diyos ang nagtaas sa inyo, walang taong pwede magbaba sa inyo. Pag planuhan ka man ng tao ng kasamaan, mananatili pa rin ang plano ng Diyos. Poprotektahan ka niya, pagpapalain ka niya, at walang makipipigil sa pag-unlad ng buhay mo at paglago mo sa pananampalataya dahil Diyos ang may gawa nito. Kaya don't ever think, and we should not think as Christians, ng kasamaan, gawa ng kasamaan, o magsabi ng kasinungalingan sa isang kapatiran. Dahil you will find yourself fighting against God. You may feel you won. You may feel that you are victorious, but at the end of the day, God will judge you. At the end of the day. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. God opposes the proud, but gives grace to the humble. I'll close with this. Sa kwento po ni Joseph, nalala ko po yung dalawang promise ng Panginoon. Una, sabi ni Jesus, I came that they may have life and have it abundantly. Eternal life with Christ. Diba? Parang masama yung ginawa kay Kristo, pinahirapan, niyurakan, pinako ng hubot-hubad sa krus ng Kalbaryo, parang masama. Pero niloob ng Diyos Ama yon upang sa gayon, magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kaligtasan at magkaroon tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Hindi ikaw, hindi ako ang nagpako kay Kristo. Hindi ang mga Romanong sundalo ang nagpako kay Kristo. Ang nagpako kay Kristo ay mismo ang kanyang Ama na nasa langit. Upang sa gayon, ikaw at ako ay mailapit, makakilala, mapatawad sa ating makasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Again, Ephesians 1 verse 3. Sabi diyan, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Bakit po nagdesisyon si Parao? Nalubos sa pagpalain si Jacob at ang mga kapatid ni Jose. Bakit to? Dahil kay Jose.
Dahil lamang kay Jose. Sinasabi ni Parao, dahil ikaw ay naging tapat kong lingkod, hindi na ikaw ang pagpapalain ko ang iyong buong pamilya. Si Kristo ang tapat nating Jose. At dahil kay Kristo, sabi ng Biblia, pinagkaloob na ng Diyos ang kayamanan ng buong kalangitan, ang buhay na walang hanggan sa iyo at sa akin na nagsuko ng ating buhay sa Kanya. Amen? I'll close with this. Sabi ni Pastor Jeff, in Christ, we do not just have a new life. We have eternal life. And eternal life is a living relationship with the living Christ. No? Dahil kay Kristo, hindi lamang tayo nagkaroon ng bagong buhay. Nagkaroon din tayo higit sa lahat ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang isang buhay na may katiyakan patungo sa kalangitan. Ang buhay na walang hanggan ay isang buhay na relasyon sa buhay na Kristo. Na nagsabi sa iyo at sa akin, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa mga katotohanan itong aming natutunan. Mula po sa iyong salita na kwento ni Jose. Alam namin, O Diyos, na hindi ito patungkol kay Jose, kundi patungkol ito sa iyo. Na siyang may plano at matibay na programa at disenyo para sa buhay ni Jose at maingatan din at mapanatili ang lahi ni Jose ayon sa iyong tipan, ayon sa iyong covenant na iyong pinagtibay kay Abraham. Maraming salamat po, dakilang Diyos, because we have a better covenant. Ang lahat ng pangako, pagpapala at biyaya mo kay Kristo Jesus ay sumasa amin din. Dahil siya ang naging katubusan ng aming kasalanan, siya ang aming kaligtasan, siya ang umibsan o nagtanggal ng iyong poot sa amin, siya ang naging kapatawaran ng aming kasamaan at pagsuway sa iyo. Siya ang aming buhay na walang hanggan. Kaya Panginoong Jesus, nais naming luwalhatiin ka na sa likod ng aming mga kasamaan, pinili mo kaming mahalin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong biyaya. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.